Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang panawagan ng mga DDS na OFW na Zero Remittance Week dahil po sa kanilang protesta sa pagkakulong ni Tatay Digong sa The Hague, the Netherlands, na mga OFW na DDS member. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, subscribers, visitors, haters ng channel ko. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. May balita po na umiikot na may campaign at panawagan yung mga DDS na OFW na zero remittance for a week in time sa birthday ni Tatay Digong as a protesta action against sa pagkakulong ni Tatay Digong sa The Hague, no, ng ICC. Sino namang kalukuhan to? Kung hindi sila magpapadala ng pera dito sa Pilipinas sa kanilang mga pamilya at kamag-anak, sinong magugutom? Ang gobyerno ba or sila? Alam nyo guys, medyo nakagago ng pag-iisip ang mga ganitong mga taktika. Do you think kung hindi sila magpapadala, mapauwi nila si Tatay Digong dito sa Pilipinas? They are just adding insult to the injury. Magugutom ang kanilang pamilya, kamag-anak nila, at sila rin mahirapan. Sabi nga dito, basta DDS, another range of mga dumb idea, no? So, wala talaga, no? Sana po gawin nilang 1 year, no, na zero remittance para maalam nila, no, katangahan talaga. Anyway, sabi nga ni Presidential Communication Undersecretary in Palace Press Officer Attorney Claire Casto, nag-appeal po siya, no, sa group like Maisog Croatia in Europe, barred plans about supposing week-long remittance stoppage, no, in protest of the arrest of Duterte by Interpol in his eventual imprisonment in The Hague, the Netherlands. Sabi ni Attorney Claire Castro, ang government daw ay just enforcing the law, allowing the arrest of Duterte who is facing crimes against humanity. Malinaw na malinaw po, charges before the International Criminal Court or ICC for his bloody war on drugs. So, ang zero remittance a week plan is hindi po maganda. Hindi lang po sa ekonomiya ng Pilipinas but also sa mga pamilya ng mga OFW na nadadamay sa gulo sa politika. Isipin po natin na ang politika po ay karamihan po ayan ay vested interest ng mga politiko. Mayroon pa namang politiko na mamabubuti, no? Of course, mas tubusin. So, yun nga, dapat ay hindi tayo makisawsaw sa mga plano na na hindi maganda para sa ating bayan, no? So, kung ito mangyayari, they are just sabotage, no, the economy of the Philippines at saka ng pamilya mahirapan din. Yun lang po guys, sana po mga OFW mag-isip-isip tayo guys, huwag tayo sumama sa mga personal na interest ng mga protesta kasi hindi ito maganda. Marami ang mahirapan, no? So yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Kung may comment kayo, paki-like, paki-share lang po, like, and kung bago lang kayo sa channel ko, paki-subscribe. Mahal ko kayo guys, ingat po tayo palagi. Ito naman po ang kaibigan si Jake, paalam.